Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa Manila Bulletin, published June 23. Frasco floats self as a speakership contender after joining PBBM trip by Ellison Quismorio. Cebu 5th District Representative Vincent Frasco is positioning himself as a contender for the House Speakership in the upcoming 20th Congress on the basis of supposed strong rapport with President Marcos. So ito na, nakahanap na ng katapat ang Speaker Martin Romualdez. Kasi matatandaan natin mga a month ago, nagbigay ng statement si Congressman Duke Frasco na hindi niya susuportahan ang speakership ni Congressman Romualdez sa 28th Congress. So ito ngayon, nagpapayag siya na lalabanan niya dahil malakas daw siya kay PBBM dahil sumama siya sa biyahe ni PBBM sa Osaka, Japan. Ayos ah. According to statement, Frasco joined President Marcos and other key officials in visiting the World Expo and other business meetings in Japan in a bid to strengthen diplomatic, cultural, and economic ties with global partners. The high-profile visit underscores the strong rapport between President Marcos and Deputy Speaker Frasco, a rising figure in Congress, now being considered among those being floated for the speakership in the upcoming 28th Congress, read the statement. In the backdrop of all this is Frasco's recent criticism of the leadership of the House of Representatives under Speaker Martin Romualdez of the 19th Congress. Frasco has claimed that there was frustration in the House and that it should do better. Okay, so ang nangyari sa pag-criticize ni Congressman Frasco sa Speaker of the House, yung sarili niyang partido, National Unity Party ba yun? National Unity Party, wala. Sinibak siya. Wala na siyang, I don't know anong partido niya ngayon. So, ano ba ito? Is it good news? Ano sa tingin nyo? Totoong laban ba ito or drama-drama lang? Una, kung totoo ito, nga talagang lalabanan niya, tingin ko wala siyang, mahina ang kanyang chances na manalo. Ang opinion ko, malakas pa rin si Speaker Romualdez among the congressmen of 20th Congress. Kung talagang lalabanan man nila si Speaker Romualdez, ang nakikita kong may pag-asa si Congressman Toby Chanco of Navotas. Mas ganahan ko kay lalo na yung expose niya tungkol sa pinilit na impeachment trial. Medyo mas kalmado ako, yung espiritu, calmness, sincerity. Kung nagsasalita si Congressman Toby Chanco, okay ako sa kanya. Tapos malapit din siya sa Pangulo. Hindi ka pwedeng maging campaign manager ng alyansa kung walang tiwala sa iyong Pangulo. Although, tingin ko, hindi pa, biglang tumahimik si Congressman Toby Chanco eh. So ito ngayon, ang nag-iingay si Congressman Duke Frasco. Kung totoo man ito, mahina ang, hindi niya matatalo. Okay, another scenario ito Posible, opinion ko lang ito posible drama-drama lang nila ito. Bakit? Kung lalabanan niya si Speaker Romualdez, laban na.
and then matatalo, meron ng pundasyon, meron ng puhunan si Congressman Prasco kasi lumaban natalo. O, siya na ngayon ang minority black leader. O, di ba? So, sila pa rin. So, these are possibilities. Kaya lang, Congressman Pulong Duterte, pwede rin siyang lumaban na Speaker of the House, kaya lang, it's a numbers game. Wala siyang malaking grupo, kaya matatalo rin. Kaya, pwede, tatlo ang labanan. Prasco, Duterte, and Romualdez. So, mananalo si Romualdez. Ngayon, magbobotohan sinong maging minority black leader. So, labanan, Duterte and Prasco. So, yun po ang mga senaryo na Magbasa lang tayo sa mga comments, Tingnan natin. Kasi ngayon natalo si Governor Gwen Garcia. Ibig sabihin, parang humihina na ang kanilang influence sa Cebu. Tapos ngayon, ang kanyang son-in-law lalaban pa ng Speaker of the House. Maliban lang kung ang Pangulong Marcos ang gagalaw. Pwede. Example, opinion lang ito Gusto na ni PBBM na tanggalin si Romualdez. Gagalaw siya, exert niya yung influence niya. Gusto niyang i-oppose si Prasco or si Toby Chanco. Ayan, pwede. Kagaya ng ginawa noon ni then Mayor Inday Sara pa. Ayaw na nila kay Alvarez. Bigla sila, natanggal siya. Surprise move yun. Biglang umupo Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo as Speaker of the House. Kaya I believe yun. Doon mo makikita yung alliance, yung influence ni Mayor Inday Sara pa noon. So kung ganyan, gagalaw ang Palasyo at iupo nila si Prasco, pwede yun. Kaya lang kung on his own, Prasco, mahina. So, I don't know itong biyahe ni PBBM sa Japan kung nakasama ba si Speaker Martin Romualdez. Kung hindi nakasama, there is something, question mark na yan. At bakit ang isinama itong si Prasco? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya taga send aron makabalay siya. Salamat sa agihan nga sin. Hindi kami kumaulan